Isang 28 taong gulang na lalaki na nagngangalang Ping ang biglang nasawi pero muling nabuhay sa parallel world. Nagising na lang siya bigla sa 18 taong gulang niyang katawan kung saan nag-aaral pa siya ng high school. Base sa kanyang mga nakikita ay napagtanto niya din kaagad na nasa taong 2008 siya. Ipinaalala sa kanila ng kanilang guro na bukas na magsisimula ang registration para sa martial arts examination na siyang ipinagtaka niya. Bigla siyang tinanong ng kanyang kaklase na si Gian kung magpaparehistro din ba siya sa martial arts examination. Nakaramdam naman siya ng saya na nakita niya muli ang kanyang mga kaibigan kaya nagulat tuloy ang mga ito sa reaksyon ng kanyang mukha. Lumapit sa kanila ang isa pa nilang kaibigan na si Jihao para ipakita ang video ng reporter na si Dali kung saan sinusubukan itong ma-broadcast ang labanan ng mga 8th grade grandmaster. Biglang natawa si Ping sa pinagsasabi ni Dali tungkol sa mga grandmaster kaya sinabihan siya ni Chen na kahit umano hindi sila magpaparehistro sa martial arts exam ay dapat may pakialam pa din sila sa mga ganitong balita. Habang ipinapaliwanag ni Dali ang bakas ng matinding labanan na nangyari ay dito na napansin ni Ping na parang may hindi tama rito. Kaya dali-dali siyang nagpunta sa internet cafe at dito niya nalaman na mga martial artist pala ang may matataasang estado sa mundo na kinaroroonan niya ngayon. Ang pagiging martial artist ang nagiging pangarap ng karamihan dahil pwede nitong mabago sa isang iglap lang ang kapalaran ng isang tao. Habang pauwi na siya ay napansin niya ang poster ng wanted criminal na isang second grade warrior. Pero hindi niya ito masyadong inintindi dahil hindi niya pa alam ang ibig sabihin ng numero na nakalagay dito. Pagkadating niya sa apartment kung saan sila nakatira ay dumiretso siya kagad sa kanilang unit dahil natatandaan niya pa naman kung anong unit ito. Dahil may dala din siyang susi ay nagawa din niyang makapasok dito. Habang pinagmamasdan ng munti nilang bahay ay muli siyang nakaramdam ng tuwa na kahit papano ay walang nagbago dito. Bigla naman siyang nilapitan ng kapatid niyang si Yuan para singilin dahil 5 barya lang ang kanyang iniwan sa misa nito imbis na hati dapat sila sa 50 barya na ibinigay ng kanilang ina. Pero hindi niya ito inintindi dahil ang pumasok agad sa kanyang isipan ay kurutina naman ng pisngi nito na siyang parati niyang ginagawa. Sa sobrang inis nito ay nagsumbong ito sa kanilang ina at ilang sandali lang ay dumating naman dito ang kanilang ama. Habang naghahapunan sila ay sinabi niya sa kanilang ama ang kanyang plano na mag-take ng martial arts exam. Biglang tumayo ang kanilang ama at nagtungo sa kanilang kwarto. Ito pala ay para kunin ang inipon nitong pera para ipakita sa kanya ang suporta nito sa kanyang desisyon. Katapos nilang kumain at habang naghuhugas ang kanilang mga magulang ay napag-usapan ng mga ito ang naipon nilang pera. Maliban sa mga bayarin sa eskwelahan nila Ping at Yuan ay naisip din ng kanilang ama ang blood chipil na nakakatulong umano sa martial arts examination kaya baka manghiram muna siya sa kanyang pinagtatrabahuan para makabili nito. Wala silang kaalam-alam na nakikinig pala sa kanilang usapan si Ping. Kinabukasan ng umaga ay nagulat sila Gian at Chen matapos nilang malaman na magtitake din ng martial arts examination si Ping. Biglang dumating ang kanilang guro para ipaalam sa kanila na bibisita umano si Jinyang ng Nanjianwuda bukas para magbigay ng talumpati. Kaya biglang nasabik ang lahat na bibisita sa kanilang eskwelahan ang sikat na martial artist. Magandang pagkakataon umano ito para sa mga nag-apply sa martial arts examination katulad kina Ping. Kasama ang iba pang nag-apply sa exam na sina Jihao, Jian at Liu ay inatasan silang 4 na sunduin bukas sa estasyon si Jinyang. Pagsapit ng gabi ay binasa ni Ping ang admission criteria na gagamitin sa martial arts examination at ito ay ang value ng kanilang chi at blood. Bigla siyang natuluan ng tubig sa kanyang noo at base sa amoy nito ay alam niyang galing na naman ito sa CR ng tenant sa taas. Nagpaalam muna sa kanya ang kanyang ina para maghatid ng pagkain sa kanyang ama at sinabihan din siya nito na may binili umanong blood chipils ang kanyang ama na inilagay nito sa kanyang bookshelf. Kagad niya itong kinuha at hindi siya makapaniwala na ang ganito kaliit na bagay ay sobrang mahal. Bigla siyang may naramdaman na kakaiba at akala niya ay nahihilo lang siya. Pero nagulat na lang siya nang bigla na lang siyang mapunta sa ibang dimensyon. Katapos ay lumitaw sa kanyang harapan ng mga numero na hindi niya din maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Muli siyang nabalik sa kanyang kwarto kaya naisip niya na guni-guni niya lang ang mga nangyari. Nang hinawakan niya ang isa ding pilay muli na naman siyang napunta sa ibang dimensyon kaya dito niya na nasabi na hindi ito guni-guni lang. Naisip niya na baka nasa mundo siya ng blood chipils at napansin niya na di na nasa ibabaw siya ng giant stone statue. Muli niyang pinagmasdan ang mga numero at napansin niya na dumoble na ang value ng martial arts. Naisip niya na ito siguro ang presyo ng blood chipils pero malakas ang kutob niya na hindi din. Pinagmasdan naman niya ang 2 numero sa baba na parehong may mababang value. Gusto niya na patasin ang value nito ngunit dito na biglang nag-react ang blood at chi sa kanyang katawan at kasabay nito ang pagbaba ng martial arts value. Naramdaman ito ng isang martial artist at ito pala ay ang siyang nasa wanted criminal poster na nakita ni Ping nung isang gabi na si Huang Bin. Kasalukuyan na din palang nasa Yangcheng si Jinyang para tagusin ito kaya naramdaman din niya ang fluctuation ng blood at chi sa di kalayuan.
Habang gulat na gulat pa si Ping sa mga nangyari ay napasok na naman siya muli sa ibang dimensyon. Kagad niyang napansin ang pagbaba ng martial arts value pero umakyat naman ang value ng blood at chi. Sa sobrang baba ng ginalaw nito ay nakwente niya na may ratio ang martial arts at blood at chi na 100,000 ta isa. Bigla naman siyang pinagalitan ni Yuan dahil kanina pa siya maingay. Matapos ang kanyang mga nakita ay napagtanto niya din kagad na may kung anong system ang nasa loob ng kanyang katawan dahil hindi tuluyang naglalaho ang blood at chi pills kahit nasasalin na ito para maging martial arts. Kinabukasan ng umaga habang hinihintay nila si Jinyang ay hindi mapigilan nila Jian na masabi. Ilang sandali lang ay dumating na si Jinyang pero hindi ito galing sa loob ng istasyon kaya nagtaka sila Jihao. Katwiran ni Jinyang ay napaaga lang ang kanyang pagdating kaya lumabas na siya kanina pa. Ipinakilala ni Jihao ang bawat isa kay Jinyang at pagkadating kay Ping ay naramdaman kagad ni Jinyang na galing kay Ping ang blood at chi na naramdaman niya kagabi. Ipinagyabang ni Jihao na siya ang may pinakamataas sa blood at chi sa kanilang klase kaya ipinaalam sa kanya ni Jinyang na pareho lang umano sila ni Ping ng blood at chi. Dahil dito ay inisip tuloy ni Jian na maraming blood at chi pills ang ininom ni Ping pero katwiran ni Ping ay mahilig lang talaga siya mag-ehersisyo. Minabuti nila na dalhin na si Jinyang sa bus sa sasakyan nila pabalik ng eskwelahan pero mas gusto ni Jinyang na maglakad lang sila. Sinamantala na din nila na alamin ang dami ng cards sa kailangan para makapasa sa exam at ang pagkakatensya ni Jinyang ay posibleng ang minimum ay 110 cards. Sa inaasahan ay maraming estudyante ang umaten para makita at marinig ang talumpati ni Jinyang dahil sa kasikatan nito. Bago umuwi si Jinyang ay ibinigay niya kina Ping ang kanyang contact number para pwede siyang tawagan ng mga ito sakaling mga ilangan man sila ng tulong. Iniisip naman ni Ping kung paano niya mapapalakas ang kanyang sarili nang hindi niya kinakailangan na gamitin ang pera ng kanyang mga magulang. Bigla niyang naalala ang leak sa kanyang kwarto kaya dali-dali siyang umuwi. Pagkadating niya sa apartment ay dumiretso din siya kagad sa unit ng kanyang Auntie Chen kung saan nanggagaling ang tulo. Dahil dito ay nataranta si Huang Bin na baka malaman ni Ping ang ginawa niya sa may-ari ng unit. Naisip ni Ping na wala sigurong tao sa loob pero nang pababa na siya ay naihulog ng kanyang Auntie Chen ang aquarium kaya muli siyang bumalik. Kagad na pinatahimik ni Huang Bin si Auntie Chen at katapos ay pinagbuksan niya na lang si Ping. Sinabi niya lang na pinarentahan sa kanya ni Auntie Chen ang unit ilang araw na ang nakakaraan. Nakiusap si Ping kung pwede niyang makita ang toilet dahil may tumutulo na naman sa kanyang kwarto. Kahit na nag-aalala si Huang Bin na baka nabasa din ni Ping ang wanted poster niya ay pinapasok niya na lang ito at sinabihan na lang na magmadali. Pagkapasok ni Ping ay nagulat siya nang maramdaman dito ang fluctuation ng blood at chi. Nakita din naman kagad ni Ping kung saan ang leak at may napansin siya sa likod ng inidoro. Nang kinuha niya ito ay dito niya na naalala na parang kapareho din ito sa nakita niya sa wanted martial artist nung isang gabi. Dali-dali niya itong ibinalik at nagulat na lang siya na nasa likuran niya na si Huang Bin. Kaya sinabi niya na lang na nahanap niya na kung nasaan ang leak ngunit naisip ni Huang Bin na posibleng nanghihinala na din siya. Dahil dito ay hindi muna siya pinauwi at baka umano masolusyonan din niya ang iba pang problema ng unit na hindi umano sinabi ni Auntie Chen. Pinaupo muna siya sa sala at mag-iinit lang ito ng tubig pang timpla sa kape. Sinamantala ni Huang Bin ang pagkakataon na ito na tanungin si Ping tungkol sa wanted criminal na kasalukuyang nasa Yancheng. Base sa mga sinasabi ni Huang Bin ay napagtanto din kaagad ni Ping na nahahalata na din siya nito. Bigla niyang naalala ang numero na ibinigay sa kanila ni Jinyang kaya kaagad siyang nagpadala ng mensahe dito. Matapos niyang maipadala ang mensahe ay bigla niyang narinig ang ingay mula sa kwarto. Ilang sandali lang ay bigla na lang may tumawag sa kanya na siyang ikinagulat nila pareho ni Huang Bin. Alam ni Ping na si Jinyang ang tumatawag sa kanya kaya dali-dali niya itong sinagot para humingi ng tulong dahilan para hindi na din magdalawang isip si Huang Bin na atakihin siya. Alam nito na hindi na nito magagawa na magkapagpanggap pang inosente. At dahil sa ginawa umano ni Ping ay sapat na ang dahilan na ito para iligpit niya na din si Ping. Pagkaatake niya ay biglang napabalik ni Ping ang kanyang blood at chi kaya nagawa niyang makaiwas. Pareha silang nagulat dito kaya hindi na nag-aksaya pa ng oras si Huang Bin na atakihin muli si Ping. Bigla namang may naghagis ng thermos kay Huang Bin at ito pala ay kagagawa ni Jinyang na kaagad ding inatake si Huang Bin. Hindi makapaniwala si Huang Bin na nasa Yancheng na din pala si Jinyang. Sa sobrang lakas ng atake ni Jinyang ay wala nang nagawa si Huang Bin na nawalan din kaagad ng malay. Nagtaka si Ping kung bakit nakarating kaagad si Jinyang kaya sinabi ni Jinyang na maliban sa tinutugis niya si Huang Bin ay gusto din niyang hanapin ang pananggagalingan ng fluctuation ng blood at chi na naramdaman niya kagabi na malapit lang dito dahilan para makarating siya kaagad dito. Biglang naalala ni Ping si Auntie Chen kaya dali-dali nila itong pinuntahan para pakawalan. Hindi akalain ni Auntie Chen na isa palang kriminal ang pinaupa niya sa kanyang unit. Nireport din nila kagad sa mga otoridad ang tungkol kay Huang Bin para sila na ang bahala dito.
Hindi pa din makapaniwala si Jinyang na nakayanan ni Ping ang mga atake ni Huang Bin kaya naisip ni Ping na baka dahil ito sa system at hindi niya ito pwedeng ilantad muna. Buti na lang ay hindi na siya pinilit pa ni Jinyang na sabihin ang kanyang sekreto dahil alam nito na lahat ng martial artists ay may tinatagong sekreto. Sa halip ay tiningnan na lang nila ang mga gamit na nakuha nila kay Huang Bin. Nagulat si Jinyang nang makita dito ang 3rd grade energy stone at naisip niya kaagad na may plano na din siguro si Huang Bin na abutin ang 3rd grade level. Kinuha niya ang lahat na may kinalaman sa 3rd grade cultivation dahil hindi naman ito mapapakinabangan ni Ping at katapos ay ibinigay niya ang natitira kay Ping na siguradong makakatulong kay Ping sa nalalapit na martial arts exam. Dahil may mga kasama ditong mga elixirs ay sinamantala na din ni Ping ang pagkakataon na ito na tanungin ang silbi ng bawat isa. Dahil dito ay inumpisahan ni Jinyang ang pagpapaliwanag sa Zuki Pill. Katapos ay sinundan niya ito sa Blood at Chi Pill na bagamat kapareho ng pangalan sa Zuki Pill ay mas maganda naman ang epekto nito. Sa kabuuan ay papapiliin siya ng final breakthrough sa tiyak na yugto at katapos nito ay magiging first class warrior na siya. Maliban sa 9 grade supreme ay nahahati ang bawat grade sa initial stages, middle section, high at peak. Ang panghuli ay ang visceral pill na siyang magproprotekta naman sa internal organs kung magkataon na lumagpas sa limit ang blood at chi. Tinanong na din ni Ping kung paano siya pipili ng eskwelahan na papasukan niya pero nais muna ni Jinyang na tapusin na umano muna niya ang martial arts exam bago nila ito pag-usapan. Bigla namang dumating dito si Yuan na galit dahil hindi siya sinundo ni Ping sa eskwelahan. Ngunit nang makilala nito si Jinyang ay kaagad itong nakipagkamay dahil isa din pala itong fan ni Jinyang. Hindi akalain ni Ping na pati din pala ang kanyang kapatid ay tagahanga din ni Jinyang. Pagsapit ng gabi nang titingnan sana ni Ping ang mga elixir ay muli na naman siyang napasok sa ibang dimensyon pero sa pagkakataon na ito ay ramdam niya ang lakas ng reaksyon sa kanyang katawan. Nang makita niya ang martial arts value ay lagpas na ito ng 2 milyon kaya hindi na siya nagtaka pa kung bakit sobrang lakas ng reaksyon sa kanyang katawan. Dito na din parang may na-activate na kung ano sa giant stone statue at nang lumitaw muli ang kanyang stats ay nakita niya ang 110 cards kaya dito niya na nalaman na ito pala ang unit ng blood at chi. Naisip niya din kagad na baka isa itong system upgrade ng system na nasa loob ng kanyang katawan. Pero gusto niya na mas patasin pa ang blood at chi kaya bigla na naman nasalin ng kanyang martial arts papunta sa blood at chi. Kinabukasan ng umaga ay ipinagyabang ni Jihao ang blood vessel na binili ng kanyang ama para umano mamonitor niya palagi ang kanyang blood at chi. Kaya niyaya nito si Ping na subukan ito para makita nila kung totoo ba ang sinabi ni Jinyang tungkol sa blood at chi ni Ping. Hindi na ito natanggihan pa ni Ping at pagkadating nila sa bahay nila Jihao ay kaagad nila itong tiningnan. Sinunod lang ni Ping ang mga sinabi ni Jihao pero matapos makita ni Jihao ang resulta ay hindi ito makapaniwala na umabot kaagad si Ping sa 113 cards sa unang subok pa lang. Sinubukan nila ito ulit at sa pagkakataon na ito ay 108 cards ang resulta. Pero parang hindi kumbinsido si Jihao na ginamit na ni Ping ang buo niyang lakas. Pagsapit ng araw ng martial arts exam ay nagulat na lang ang iba na 112 cards ang standard na dapat nilang makuha. Para maumpisahan na ang exam ay isa-isa na silang pinapasok sa mga vessel. Nang mag-umpisa na sila ay ibinuhos ng bawat aplikante ang lahat na kanilang makakaya para maabot ang 112 cards. Pero nang matapos na ang karamihan ay napansin nila si Ping na hindi pa din tapos. Hindi makapaniwala ang test proctor na parang kagaya din ito kay Jinyang nung nakaraang taon. Katapos ng exam ay kaagad na tinawagan ni Ping si Jinyang at nagkasundo sila na magkita bukas sa City Stadium. Nagtampo naman si Jihao na nagsinungaling sa kanya si Ping. Gayunpaman ay masaya pa din sila na lahat sila ay nakapasa sa exam. Kahit ang mga magulang ni Ping ay tuwang-tuwa na nakapasa si Ping sa exam. Kinabukasan pagkadating ni Ping sa City Stadium ay naghihintay na dito si Jinyang na kaagad siyang binati sa pagpasa niya sa exam. Kasama nito ang isang batang babae na nagngangalang Nini na anak umano ng kanyang teacher. Pinaupo muna ito ni Jinyang sa bench dahil may gagawin lang sila ni Ping. Napahanga si Ping sa katapangan ni Nini kumpara sa ibang kabataan. Kaya muling inalala ni Jinyang ang araw nung huli niyang nakasama ang kanyang teacher. Natrap sa loob ng Tianan Cave ang kanilang president na si Shen at dahil ang kanyang teacher ang namumuno sa misyon ay kinakailangan nitong bumalik para iligtas ito kahit na sobrang mapanganib. Bago ito bumalik sa kuweba ay inatasan nito si Jinyang na pamunuan ng martial arts club ng Nanjianwu University para na din umano kay Shen. Pagkalingon muli ni Jinyang kay Ping ay naramdaman niya na dito ang second bone quenching. Kaya hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at inumpisahan niya na ang pag-atake kay Ping. Bagamat nasangga ni Ping ang unang atake ay hindi naman siya nakaiwas sa mga sumunod na mabibilis na atake. Sa una ay nagtaka pa siya kung bakit bigla siyang inatake ni Jinyang pero napagtanto niya din kagad na ipinapakita lang pala ni Jinyang sa kanya kung gaano nakatibay ang kanyang mga buto ngayon. Dito na din sinagot ni Jinyang ang tanong ni Ping sa tamang eskwelahan na nababagay para sa kanya.
May 4 umano siyang irerekomenda at ang una sa lahat ay ang number 1 na Jingdo Wuda. Pangalawa ay ang Mowo University dahil ang dalawang ito ay may maayos na benepisyo kumpara sa ibang universidad. Pangatlo ay ang unang Wuhan Military Academy na nasa Modo din at katulad sa Mowo ay malapit lang ito sa Southern Rain. Bagamat hindi ito kasing ganda sa naunang dalawang universidad ay marami namang oportunidad dito na magsagawa ng mga delikadong misyon. At ang pang-apat na eskwelahan ay ang Nanjian Wuda kung saan nag-aaral si Jinyang. Pero base sa mga ipinaliwanag ni Jinyang ay malaki ang pag-asa ni Ping na mas lumakas pa kung susulitin niya ang mga benepisyo na maibibigay ng naunang 3 universidad. Dahil malayo masyado ang Jingdo at hindi niya maintindihan ang Wuhan Military Academy kaya ang pipiliin niya na lang ay ang Mowo. Pinayuhan siya ni Jinyang na dapat ay maging handa siya dahil marami ding malalakas sa katulad niya ang siguradong mag-e-enroll dito. Pagsapit ng araw ng admission nila Ping sa Mowo University ay unang napansin kaagad nila dito ay ang napakalawak na gate ng eskwelahan. Bigla namang dumating ang isa ding estudyante ng Mowo para ipaliwanag sa kanila kung bakit ganito kalaki ang gate ng Mowo University. Ito ay para umano ipaalala sa mga estudyante kung gaano sila kaliit kung ikukumpara pa lang sa gate ng eskwelahan. Katapos nitong magpaliwanag ay naramdaman na din ito ang aura ni Ping na sa tingin niya ay mas mataas na sa secondary Bon Quencheng. Nagpakilala ito kay Ping sa pangalang Fengqing na isang junior student. Dahil dito ay nagpakilala din si Ping pero nagulat si Fengqing nang malaman nito na taga Southern Rain si Ping. Bago ito umalis ay ipinaalala na lang nito kay Ping na respetuhin umano ang mga juniors at seniors. Naalala pala nito si Jinyang kay Ping at parang may inihahanda ito na may kinalaman kay Jinyang. Pagkadating ni Ping sa reception area ay isinailalim siya sa final test. Nang lumabas ang resulta ay nagulat ang babae na nasa tertiary Bon Quencheng na siya. Hindi ito makapaniwala na sa loob lang ng 1 buwan mula nung exam ay nakumpleto niya na kaagad ang tertiary Bon Quencheng. Matapos iabot sa kanya ang susi ng magiging kwarto niya ay pinasama na din siya kay Jo-yun para ihatid sa kanilang dorm. Pagkapasok niya sa kanyang unit ay nagulat siya sa ganda nito. Hindi siya makapaniwala na siya lang mag-isa ang titira sa malawak na kwarto na ito. Ilang sandali lang ay biglang may kumatok at ito pala ay ang bago ding estudyante na si Changding. Nais nito na makipagkwentuhan muna sa kanya kaya pinapasok niya ito. Nalaman niya na taga Jingdo pala ito kaya nagtaka siya bakit hindi ito nag-enroll sa Jingdo University. Katwiran nito ay masyadong malapit sa kanilang bahay ang universidad. Dahil nabanggit ni Ping na galing siya ng Nanjianyang City ay natanong na din ni Changding kung may kilala umano siyang tinatawag na king na si Jinyang. Kaya nalaman ni Ping na kahit pala sa Mowo ay sikat din si Jinyang. Sa katunayan umano ay hinamon ni Fengqing si Jinyang sa duelo pero walang balita si Changding kung ano ang naging resulta. Naalala naman kaagad ni Ping kung sino ang tinutukoy ni Changding at ito ay ang lalaki na nakausap niya kanina sa tapat ng gate. Katulad kay Fengqing ay naramdaman din ni Changding ang tertiary Bon Quencheng ni Ping. Hindi na din siya nagtagal pa at ipinaalala na lang niya kay Ping ang unang lecture nila bukas ng 3:00 ng hapon dahil magpapakitang gilas umano sila dito. Kinabukasan ng hapon ay nanood din sila Fengqing sa unang lecture ng mga bagong recruits dahil baka may makita silang malalakas. Pagsapit ng eksaktong 3:00 ay isinara kagad ang gate kahit marami pang estudyante ang hindi pa nakakapasok. Sinubukan pang magreklamo ng mga ito kaya ipinaalala ng instructor na eksaktong 3:00 na at babawasan ng 20 credits lahat na nasa labas. Ang problema ay 50 credits lang ang ibinibigay sa mga freshmen kaya halos kalahati kaagad ang nabawas sa kanila. Nagpakilala ang instructor na si Huang Jing na siyang dean ng Mowo Weapon Academy. Marami pa itong mga sinabi para ipaalala sa mga bagong estudyante kung bakit sila naririto sa Mowo at kung bakit walang lugar dito ang mga tamad. Katapos nitong magsalita ay dito na din isa-isang nagpakilala ang ibang instructor. Sinimulan nito ng boxing instructor na si Tang Feng na sinundan naman ng gunsling instructor na si Luo. Sumunod ay ang sword master na si Rooxi at sabay na nagpakilala ang palm master na si Zhou at swordcraft instructor na si Jianzhou. Hindi naman na nagpakitang gilas pa ang huling instructor na si Fengro. Muling nagpalabas ng matitinding aura ang mga instructor kaya naisip ni Changding na dapat ay magpakilala din sila. Isa-isa nilang binanggit ang kanilang mga pangalan at nang magpakilala si Ping ay napansin siya kagad ni Instructor Fengro dahil sa kanyang tertiary Bon Quencheng. Ilang sandali lang ay nagulat silang lahat nang biglang lumitaw ang kulay gintong aura at ito pala ay galing sa principal ng Mowo University. Hindi makapaniwala ang iba na makikita nila ng personal ang 8th grade golden body ng principal. Nagbigay din ito ng talumpati para sa mga bagong estudyante ng universidad pero masyadong matalinghaga ang karamihan sa mga sinabi nito dahilan para hindi ito maintindihan ng ibang estudyante. Katapos ay inanunsyo naman ni Instructor Huang Jing na bibigyan ng lahat ng 1 grade blood at chipil na siyang ikinatuwa ng lahat. Ngunit dito na din pala magsisimula ang freshman training competition at gaganapin ito sa training building.
Nararamdaman ni Ping na hindi ito basta-bastang training competition lang at dito niya na din naisip ang posibilidad na labanan sa pagitan ng mga freshman. Pagkadating nila sa training building ay binigyan muna sila ng impormasyon ni Instructor Tan Feng tungkol sa unang 4 na palapag ng training building na paggaganapan ng training competition. Sa unang palapag ay ang School of Liberal Arts na nag-iimbestiga ng mga historical events ng mga warriors. Ang ikalawang palapag ay Manufacturing College na nag-aaral sa Elixir Energy Stone. Sa ikatlong palapag ay ang Tactical Academy na nag-aanalisa sa komplikadong team strategiya ng mga warriors. At ang pang-apat na palapag ay Weapon Academy kung saan nagsasanay ang mga martial artists sa gumagamit ng sandata. Katapos ng training competition ay mapapabilang sila sa college kung saang floor sila maabutan. May limit lang ang bawat palapag at kung may pumilit na pumasok kahit puno na ito ay magre-resulta ito sa pagkabawas ng 30 credits ng lahat na estudyante na nasa naturang palapag. Dahil dito ay napagtanto din kaagad ni Chanding na hindi maiiwasan ang labanan. Pagkapasok nila sa unang palapag ay may iba na pinili na manatili na lang dito. Habang ang iba naman na gustong magpatuloy sa taas ay kumuha ng mga wooden weapon. Kumuha na lang din si Ping dahil mas mabuti na ito kaysa sa wala. Mabilis namang kumilos ang ibang estudyante na gustong magtungo sa ika-4 na palapag para masigurado ang kanilang slot. Kumilos na din si Ping at minabuti naman nila ni Chanding na maghiwalay muna. Habang nilalabanan ni Ping ang ibang estudyante ay napansin niya na parang padalos-dalos lang sa pag-atake ang mga ito. Sa ikalawang palapag ay may iba na pinili na lang na manatili dito kaysa magpatuloy sa pakikipaglaban. Mabilis namang nakarating si Chanding sa ikatlong palapag pero nang paakyat na siya sa ika-4 na palapag ay dito niya na nakalaban ng kababata niya na si Songting. Kasama ang high school classmate nito na si Zhao Lei ay pinagtulungan siya dahilan para mahulog siya uli sa 3rd floor. Habang sinisilip ni Feng Qing ang principal ay naabutan siya ni Instructor Tan Feng. Hihingi pala siya ng permiso sa principal dahil may kakilala siya na gustong pumasok sa Mowo Cave. Pinasama siya ni Tan Feng sa loob at pinahintay muna na matapos ang training competition bago niya umano kausapin ng principal. Naunang nakarating sa 4th floor sila Songting at Zhao Lei at ilang sandali lang ay dumating naman sila Zumei, Xiaoman at Yangtze. Unti-unti silang dumami pero hindi pa din dumadating sila Ping at Chanding kaya naisip tuloy ni Feng Qing na hindi nila kinaya na makaakyat hanggang sa 4th floor. Pero ilang sandali lang ay dumating si Chanding na kaagad hinanap si Songting. Nang makita niya ito ay naglaban ulit sila at sa pagkakataon na ito ay nakaganti na siya. Dito na din dumating si Ping na nagawa pang maliitin si Songting dahil bumagsak kaagad ito. Hindi niya akalain na ipagpapalit niya ang Nanjian Wuda sa pag-aakala na makakakita siya ng mga malalakas sa Mowo pero base sa kanyang nakita kanina ay parang walang alam sa pakikipaglaban ng mga estudyante dito. Kaya kung ikukumpara sa kilala niyang estudyante ng Nanjian Wu University ay masasabi niya na mahihina ang mga bagong estudyante ng Mowo University dahilan para magalit sa kanya ang mga kapwa niya freshman ng Mowo. Alam niya na nanonood din sa kanila ang mga instructor kaya inulit niya pa ang kanyang sinabi na mahihina ang mga freshman ng Mowo. Dahil dito ay inatasan tuloy ni Huang Jing ang mga estudyante na talunin si Ping at kung sino man ang makakatalo kay Ping ay bibigyan ng 50 credits. Kung may matatalo naman si Ping na Noon Warrior ay bibigyan siya ng 1 credit at 5 credits naman sa matatalo niyang Warrior. Kahit na mas marami ang kalaban ay mas pinili pa din ni Chanding na kumampi kay Ping. Kagad na umatake ang ibang estudyante pero isa-isa lang silang pinabagsak nila Ping at Chanding. Kaya nagsimula na ding umatake si Xiaoman kay Ping pero nang makita ni Ping si Zhao Lei ay ginawa niya itong panangga kay Xiaoman. Nakaisip ng paraan si Zumei paano nila tatalunin sila Ping at Chanding at ito ay hatiin sila sa 3 grupo. Naatasan sila Songting na paghiwalayin sila Ping at Chanding at matagumpay nila itong nagawa. Dito na umatake ng sabay-sabay sila Xiaoman kay Ping kaya humingi ng tulong si Ping kay Chanding na asikasuhin ng mga Noon Warrior. Ngunit hindi siya basta-basta hinayaan lang nila Zumei na gawin ang kanilang pinaplano. Napapaisip naman ng ibang instructor kung saan kaya galing na pamilya si Ping bakit naabot niya kagad ang 3-bone Quencheng. Ayon sa kanilang staff ay galing lang si Ping sa ordinaryong pamilya ng Nanjianyang City. Kaya nagtaka sila kung sino kaya ang nagturo at nagbigay ng resources kay Ping para maabot kagad ang 3-bone Quencheng ng ganun kabilis. Muli nilang naalala ang sinabi ni Ping na kilala niya sa Nanjian Wuda kaya naisip nila na baka ang tinutukoy nito ay si Jinyang. Dahil dito ay nalaman din ni Feng Qing na magkakilala nga talaga sila Ping at Jinyang. Matagumpay na napigilan nila Zumei si Chanding at may natitira na lang silang 10 minuto para talunin si Ping. Pagkasugod nila Zhao Lei kay Ping ay dali-daling lumunok ng blood at chipil si Ping at nagawa niyang makaiwas sa mga atake ng mga ito. Kaya nagulat na lang sila Zhao Lei kung bakit parang sobrang bilis nagkaroon ng epekto sa katawan ni Ping ang pil. Kahit ang mga instructor ay hindi din makapaniwala sa kanilang nakita. Sinubukan pa nila Zhao Lei na dakpin si Ping pero naubos na lang ang oras ay bigo sila na matalo si Ping. Ipinalam sa kanilang lahat ni Instructor Huang Jing na bukas ng umaga ay pipili na sila ng kanilang mentor at hindi dapat sila malate.
Kagad namang nilapitan ni Feng Qing ang principal para hingi ng pirma nito. Kinabukasan ng umaga ay isa-isa nang pumili ng mentor ang mga bagong estudyante. Marami ang naging interesado kay Instructor Tan Feng habang si Ping ay sinulit muna ang pagkakataon na tingnan ang kadalubhasaan ng bawat mentor bago siya pumili. Habang nagbabasa-basa siya ay napansin ng ibang estudyante si Instructor Fengro. Pagkalapit ni Ping dito ay inalok siya ni Instructor Fengro na maging estudyante nito dahil masisiguro umano nito ang kanyang kaligtasan. Maliban umano kay Instructor Fengro ay tinalo ni Jinyang ang mga naging estudyante ng ibang instructor at dahil sa pagiging malapit niya kay Jinyang ay siguradong hindi magiging maganda ang turing sa kanya ng mga seniors na tinalo ni Jinyang. Isa pa ay may dividend stocks din umano ito sa Elixir Manufacturing Company kaya magsasawa siya sa mga pills. Dapat din natandaan niya na hindi siya katulad kina Chanding at Zhao Lei na may koneksyon at hindi din siya matutulungan ni Jinyang sa kanyang mga pangangailangan. Dahil wala naman ganong pinagkaiba si Instructor Fengro sa ibang mentor ay napagpasyahan ni Ping na piliin ito para maging mentor niya. Ngunit nalaman na lang niya mula kay Instructor Tan Feng na marami na palang estudyante si Instructor Fengro ang nasawi. Gayunpaman ay pinili pa din ni Zhu Mei na maging estudyante din ni Instructor Fengro. Kinabukasan din mismo ay sumailalim din kagad si Ping sa pagsasanay kay Instructor Fengro. Dahil sa maayos sa pagtuturo ni Instructor Fengro ay marami kagad ang natutunan ni Ping na aktwal din niyang nasusubukan sa kanyang katawan. Kaya makalipas lang din ng ilang oras ay naramdaman kaagad ni Ping ang napakalaking ipinagbago sa kanyang katawan. Bukas ay sasamahan na din sila ni Zhu Mei sa klase at naisip naman ni Ping na humingi na din ng mga pills bago siya umuwi. Ngunit hindi siya binigyan at pinalabas kaagad ng bahay na walang dala kahit anong elixir. Tinawagan ni Instructor Fengro ang dati niyang asawa para paalalahanan nito na hindi idamay ang kanyang mga estudyante sa ginagawa nito. Pero katwiran ng kanyang asawa ay para naman umano sa kanilang anak ang ginagawa nito at para maipagiganti na nila ito. Kinabukasan habang sinusubukan nila Ping at Zhu Mei ang tibay ng kanilang lower limbs ay ipinakita sa kanila ni Instructor Fengro ang tamang pagsipa ng hindi nagsasayang ng blood at chi. Katapos ay ipinaliwanag niya kung paano ito gawin at ano ang mga dapat nilang tandaan. Pinasubukan niya ito kay Ping ngunit nang sinubukan ito ni Ping ay hindi niya nagaya ang sipa ni Instructor Fengro dahilan para mamilipit siya sa sobrang sakit. Kaya pinapante siya ni Instructor Fengro sa Logistics Department para makapagpalit umano siya ng pointed toed alloy boats. Pagkadating niya sa Logistics Department ay dito niya lang nalaman na nagkakahalaga pala ng 40 credits ang A-level pa lang na alloy boats. Kung ipagpapalit niya ito sa martial arts value ay aabot ito ng 1.2 million. Pero dahil marami naman siyang nakuhang credit sa training competition ay kumuha na lang din siya ng isang pares. Nang gumaling na ang kanyang paa ay dinala sila ni Instructor Fengro sa training hall. Pero nakita nila na may nauna nang gumagamit ng ring at ng palis na sana sila ay biglang tinawag si Ping ng isa sa mga nasa loob ng ring. Balak pala nitong magiganti kay Ping dahil sa pagtalo ni Jinyang sa kapatid nito. Hindi naman sila inatrasan ni Ping at unang humarap sa kanya ay si Golong na isa din sa pinahirapan ni Jinyang nung freshman year nila. Pagkasimula ng kanilang laban ay kaagad na umatake si Golong. Walang tigil siyang umatake hanggang sa magkaroon ng pagkakataon si Ping na makaganti. Ngunit nasanggalang ito ni Golong at nagawa nitong makapag-counter. Muli itong umatake kaya ipinaalala na ni Instructor Fengro kay Ping ang tungkol sa transformation ng kapangyarihan. Dahil dito ay nagawa niya ng makontrol ang kanyang kapangyarihan at kaagad na inatake si Golong gamit ang sipa na itinuro sa kanila ni Instructor Fengro. Sa sobrang lakas nito ay hindi na ito nakayanan pa ni Golong dahilan para tanghaling panalo si Ping. Kahit na nanalo si Ping ay alam ni Yunguen na may matinding pinsala na siya at kung magpapatuloy pa siya sa susunod na round ay siguradong mabubugbog lang siya. Dito na din ito nabanggit ang tungkol sa kanyang kapatid na tinalo ni Jinyang na kasing galing umano noon ni Ping. Kilala pala ni Instructor Fengro ang tinutukoy nitong kapatid niya na si Youngwoo mula sa Manufacturing College. Naubos pala ang lahat ng credits nito sa pag-aakala na hindi mananalo ang taga Nanjianwu. Pero sa kasamaang palad ay si Jinyang ang kanyang nakaharap at kitang-kita na wala itong binatbat sa lakas ni Jinyang. Nainis si Yunguen sa mga sinabi ni Instructor Fengro kaya napagpasyahan ito na umakyat na ng ring para bugbugin si Ping. Ngunit biglang dumating si Jinyang at kaagad na hinamon si Yunguen. Hindi niya umano pwedeng idamay si Ping sa kanyang paghihiganti dahil wala naman itong kinalaman sa nangyari kay Youngwoo. Dahil alam ni Yunguen na hindi niya matatalo si Jinyang ay wala na siyang nagawa. Hindi naman makapaniwala si Ping na bibisita sa Mowo si Jinyang at ito pala ay dahil tinawagan umano siya ni Feng Qing. Ibinigay ni Feng Qing ang request form para sa Mowo Cave na pirmado na ng principal. Nabanggit na din ni Jinyang kay Ping ang tungkol sa kauna-unahang National Freshman Exchange Competition. Siguradong pinaghahandaan na ito ng mga eskwelahan dahil layunin ng kompetisyon ay ang mga resources sa pinag-aagawan din ng mga eskwelahan. Ipapalabas ito sa buong bansa at kung gusto ni Ping na makilala siya ay kailangan niyang galingan dito.
Makalipas ang ilang araw ay ipinatawag ng mga instructor ang mga estudyante na isasali sa National Freshman Exchange Competition at sa inaasahan ay kabilang dito si Ping. Ang MOA ang host ng gaganaping kompetisyon at ipinaliwanag na din ng mga instructor ang rason bakit isasagawa ang kompetisyon na ito. Dahil si Ping ang kasalukuyang may pinakamataas ang level sa kanilang lahat ay siya ang napili na maging captain ng grupo. Kinabukasan din mismo ay kaagad silang sasailalim sa pagsasanay. Hindi pa din sangayon si Instructor Fengro na isama sa pagsasanay ang kanyang mga estudyante at hindi siya magdadalawang isip na pahintuin ang mga ito sakaling may hindi mangyaring maganda. Kinabukasan ay pumili sila ng kalaban ng alam nilang kaya nilang talunin ngunit dahil wala silang maayos pa na plano ay kaagad silang natalo. Kaya tinuruan sila ni Instructor Tang Feng ng iba't ibang estratehiya at ang sunod na subok nila ay naging matagumpay na sila. Makalipas ang ilang araw na pagsasanay ay ibinigay na din sa kanila ang mga gagamitin nilang sandata. Pagsapit ng araw ng kompetisyon ay dumating din sa venue sila Yuan kasama ang mga kaibigan ni Ping para panoorin si Ping. Naisip ni Yuan na hanapin ang kanyang kuya at nang makita niya si Dali ay may naisip siyang ideya. Habang kinakausap ni Instructor Tang Feng sila Ping ay dumating sila Yuan kasama na si Dali. Plano pala ni Yuan ay pasikatin si Ping dahil alam niyang kaya itong gawin ni Dali. Nang formal ng sinimulan ng kompetisyon ay isa-isa nang ipinakilala ang mga martial artist ng bawat universidad. Unang ipinakilala ang Jingwon na nagpadala ng 10 henyo sa martial arts sa pinamumunuan ng kanilang captain na si Hanshu. Sumunod ay ang 8 Schools Alliance sa pinamumunuan ni Weibin at Wuhan University Alliance sa pinamumunuan naman ni Mingeo. At ang huling ipinakilala ay ang kasalukuyang host o ang MOA University. Pinapwesto sa gitna ang mga captain ng bawat eskwelahan para sa pag-draw. Base sa draw ay maglalaban sa unang round ang Jingwo at Wuhan University. Habang ang makakalaban naman nila Ping ay ang 8 Schools Alliance. Para sa unang laban ng Jingwo at Wuhan ay sumabak kagad ang kani-kanilang mga captain. Pagkasimula ng kanilang laban ay nauna kagad na umatake si Mingeo. Pero kahit anong atake ang gawin niya ay naiiwasan at nasasanggalang itong lahat ni Hanshu. Ilang sandali lang ay gumanti na si Hanshu gamit ang kilala niyang teknik na tinatawag na Sun Combo. Pero gamit naman ang sandata ni Mingeo ay nagawa niya itong sanggain. Muling sumugod si Hanshu at gamit ang pambihira niyang bilis ay nagawa niyang mapuruhan si Mingeo. Ngunit hinila lang ni Mingeo ang kanyang sandata na siyang ikinagulat nilang lahat. Nang maabot na nito si Hanshu ay bigla itong umatake kaya dito na hinugot ni Hanshu ang nakatago niyang espada dahilan para makaiwas siya sa atake ni Mingeo. Katapos ay ginamit niya muli ang pambihira niyang bilis para tutukan si Mingeo ng kanyang espada kaya dito na napilitan si Mingeo na sumuko na lang. Sa tindi ng labanan nilang dalawa ay maraming manunood ang mas nasabik. Dahil din dito ay may iba na mga high school student ang nagpasya na mag-take ng martial arts exam sa susunod na taon. Kasalukuyan naman ang papasok na din sila Jinyang at Fengqing sa Mowo Cave para sa kanilang misyon. Sa pagpapatuloy ng kompetisyon ay nagawang matalo ng Jingwo sa first round ang Wuhan University. Para naman sa Group B ay naunang sumabak si Ping at ang kanyang makakalaban ay si Guanglin. Dahil dito ay umuwi kagad mula sa trabaho ang ama ni Ping para mapanood ang laban. Pagkasimula ng laban ay biglang napaalerto si Guanglin ngunit nilipat lang pala si Ping ng pwesto. Dito na nainis si Guanglin kaya inunahan niya na ng atake si Ping gamit ang kanyang Thunder Striking. Ngunit madali lang itong nasangga ni Ping gamit ang kanyang sandata at katapos ay hinati din niya ito. Dahil dito ay hindi lang isang atake ang pwede niya gawin ng sabay. Nagawa niyang mapatras si Guanglin kaya dito na napagpasyahan ni Guanglin na gamitin ang kanyang Thunder S. Mabilis namang nakakilo si Ping para iwasan ito at katapos ay pinagdugtong niya muli ang kanyang sandata para gamitin ang Blood Burning Sword. Sinubukan pa itong sanggain ni Guanglin pero dahil sa sobrang lakas nito ay nasira lang ang kanyang sandata. Alam niya na hindi niya na matatalo pa si Ping kaya sumuko na lang siya. Napagpasyahan ni Ping na siya pa din ang lalaban sa ikalawang round kaya kampante si Weibin na matatalo na nila sa susunod na round si Ping dahil siguradong may 20 cards na lang itong natitira matapos ang ginawa nitong mga atake kanina. Napansin ng isa nilang miyembro na lumunok ng pil si Ping pero hindi pa din nabahala dito si Weibin dahil kakailanganin pa ito ng ilang oras para umepekto. Kaya laking gulat nilang lahat nang makarecover kaagad si Ping nang wala pang 20 segundo. Para sa ikalawang round ay isinabak ni Weibin ang pinakamagaling sa kanila pagdating sa paghawak ng sandata na si Hong Wei. Hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa at kaagad nitong inumpisahan ng pag-atake kay Ping. Sinunod nito ang mga sinabi sa kanya ni Weibin at walang tigil na umatake. Pero ilang sandali lang ay nagawa ito mapahinto ni Ping ngunit nakakita naman ito ng pagkakataon na makuha kay Ping ang kanyang sandata. Bago pa makatayo si Ping ay tinutukan siya kagad ni Hong Wei kaya inakala ng lahat ay talo na si Ping. Ngunit nang mawala saglit ang focus ni Hong Wei kay Ping ay dito na kumilo si Ping para lumayo at ginamit ang teknik na natutunan niya mula kay Instructor Fengro.
Sa lakas nito ay hindi na nagawa pa ni Hong Wei na makabangon muli dahilan para tanghaling panalo si Ping. Nang may baba na si Hong Wei ay napagpasyahan ni Weibi na umakyat kaagad ng stage para hindi na mabigyan pa ng pagkakataon si Ping na makarecover. Walang tigil din siyang umatake nang sa gayon ay hindi na makalunok pa ng pil si Ping. Pero ilang sandali lang ay nakakita ng pagkakataon si Ping at nagulat ang lahat na nagagawa din pala niyang makalutang sa ere. Kaagad siyang lumunok ng pil at nang makarecover na siya ay muli nilang ipinagpatuloy ni Weibi ng kanilang laban. Walang tigil silang nagpalitan ng malalakas na atake pero wala sa kanila ang may plano na magpatalo na lang. Kaya napagpasyahan ni Weibi na ilabas na ang matindi niyang kapangyarihan. Sinubukan ni Ping na gamitin din dito ang kanyang sipa ngunit hindi man lang ito natinag. Muli nilang ipinagpatuloy ang pagpapalitan nila ng matitinding atake at dito na din nagpalabas ang matinding kapangyarihan si Ping. Sabay silang umatake pero halos magkasing lakas lang ang kanilang mga atake kaya wala pa din sa kanila ang nanalo. Parehas silang may natirang 30 cards kaya ipinagpatuloy ulit nila ang kanilang laban. Nagpalitan sila ng malalakas na suntok hanggang sa naunang maubusan ng cards si Weibin. At dahil sa patakaran ng kompetisyon ay itinanghal na panalo si Ping. Nagpatuloy pa din siya sa ika-4 na round at plano niya na tapusin ito hanggang sa ika-5 round. Habang sila Jinyang naman ay nakarating na sa parte ng kuweba kung saan ang kanilang sadya. Sa pagtatapos ng unang araw ng kompetisyon ay tinanghal na MVP pareho sila Hansho at Ping. Natalo naman sa knockout round ng Wuhan University ang 8 Schools Alliance dahilan para matanggal na sila sa kompetisyon. Maglalaban naman ng Mowo at Jingwo sa upper bracket finals at ang matatalo sa kanila ay haharapin ng Wuhan University. Pero nagulat na lang si Ping nang malaman niya na hindi pala siya isasali sa 5 players na haharap sa Jingwo. Alam ni Instructor Tang Feng na nakatuon ang lahat kay Ping at hindi nila pwedeng ipakita kaagad sa round na ito ang lahat na kayang gawin ni Ping. Kahit hindi sang-ayon si Ping sa desisyon nila Instructor Tang Feng ay wala na din siyang nagawa dahil alam niyang para din sa ikakatagumpay ng grupo ang estratehiya na ito. Napagpasyahan nila Instructor Tang Feng na isabak sila Zhao Lei, Jiangding Zumei, Xiaoman at Song Ping. Kaya hindi din maiwasan na magtaka ng mga manunood kung bakit hindi kasama si Ping. Para sa unang round ay unang sumabak si Zumei at ang makakalaban naman niya ay si Xu Jia. Naunang umatake sa kanila si Xu Jia at bagamat sinubukan itong sanggain ni Zumei ay hindi niya ito kinaya. Ipinagpatuloy nila ang kanilang laban at boses sa takbo ng labanan ay iniisip na ng karamihan na lamang na si Xu Jia. Ngunit wala namang balak na magpatalo na lang basta-basta si Zumei kahit na nararamdaman niya na sa kanyang braso ang pinsala ng mga atake ni Xu Jia. Ilang sandali lang ay gumamit siya ng Blood Arrow para punteryahin ang mga mata ni Xu Jia. Katapos niyang masangga ang atake ni Xu Jia ay dito niya na ginamit ang kanyang paa para sipain ang betlog nito. Bagamat nanalo siya sa unang round ay hindi niya na kinaya pa na magpatuloy kaya si Changding na ang umakyat ng stage para harapin ang susunod na isasabak ng Jingwo at ito ay walang iba kundi si Hanshu. Pagkasimula ng kanilang laban ay naunang umatake si Changding ngunit ginamit lang ni Hanshu ang bilis nito. Dahil nakita niya na ito sa mga naunang laban ni Hanshu ay nakapag-react din siya kagad para sa susunod niyang atake. Ang problema ay hindi niya inaasahan na mag-a-activate ito ng kanyang blood dahilan para malugi siya sa lakas. Dahil dito ay napagpasyahan niya na gamitin na ang teknik na namana niya mula sa kanilang angkan. Bagamat madali lang din itong nasangga ni Hanshu ay hindi naman niya inaasahan ang biglaang pagsugod ni Changding. Napuruhan dito si Hanshu pero nakarecover siya kagad at ang gaganti na sana siya ay mabilis na pinasuko ni Instructor Tang Feng si Changding. Pinili ni Hanshu na magpatuloy sa round 3 at ang makakaharap naman niya ay si Xiaoman. Dahil makikipaglaban si Xiaoman ng walang sandata ay napagpasyahan din ni Hanshu na hindi gamitin ang kanyang sandata. Matapos niyang masangga ang magkasunod na atake ni Xiaoman ay hindi naman niya inaasahan na iuuntog pala ni Xiaoman ang ulo nito sa kanya. Dahil dito ay napatras siya kaya sinamantala din kagad ni Xiaoman ang pagkakataon na ito na sumugod uli. Dito niya na ginamit ang kanyang espada ngunit kahit napuruhan niya si Xiaoman ay pinilit pa din ni Xiaoman na iuntog muli ang ulo nito sa kanya. Parehas silang nasaktan dito kaya mabilis na kumilos sila Zhao Lei at Yang Xi para asikasuhin si Xiaoman at dahil nasaktan din si Hanshu ay pinili niya na ipaubaya na kay Wen Xiang ang susunod na round. Dahil dito ay sila ni Zhao Lei ang magtutuos para sa round 4. Kasalukuyan naman tinatakasan na nila Jinyang ang mga kalaban dala-dala ang Energy Stone. Ang problema ay dalawang malalakas na kalaban ang humahabol sa kanila kaya pinayuhan ni Feng Qing si Jinyang na bitawan na lang ang Energy Stone dahil wala ding silbi kung mamamatay lang sila dito. Nagawang matalo ni Wen Xiang si Zhao Lei kaya kagad na umakyat si Song Ting para labanan ito. Ngunit dahil walang maayos sa plano si Song Ting ay madali lang siyang naisahan ni Wen Xiang. Sa pagkatalo ng huling kalahok ng Mowo ay itinanghal na panalo ang Jingwo. Dahil dito ay lalo lang nanggigil si Ping kaya nang nilabanan nila ang Wuhan University ay sinigurado niya ang kanilang panalo.
Para sa Grand Finals match ay pipili ng 3 kalahok ang bawat unibersidad na kanilang isasabak. Ipinaubaya na ni Instructor Tang Feng kay Ping ang pagpili sa 2 pang kalahok kaya pinili ni Ping sila Jinlei at Yangtze na parehong hindi pa lumalaban. Pero dahil sa huling pagtatapat ng Mowo at Jingwo ay mas maraming umaasa na ang Jingwo na ang mananalo sa kompetisyon. Pagkasimula ng Grand Finals match ay naunang sumabak si Jinlei at makakalaban naman niya si Zheng Guang na kagaya din sa kanya na magaling din sa boxing. Nauna siyang sumugod at gamit ang kanyang gloves ay sinamantala niya ang magaan niyang katawan kaya hindi tuloy nabasa kaagad ni Zheng Guang ang gagawin niyang atake. Dahil dito ay nagalit ito at umatake sa kanya nang walang tigil. Sinubukan niyang gumanti pero napigilan lang siya kaya dito niya na pinasabog ang kanyang mga gloves. Pagkababa niya ay bigla na lang itong umatake ng napakalakas dahilan para tumilapon siya sa labas ng ring at mawalan ng malay. Kahit na may tinamo na ding matinding pinsala si Zheng Guang ay pinili pa din niya na magpatuloy para kalabanin si Yangtze sa susunod na round. Pinayuhan siya ni Yangtze na magpagamot na kaagad pero nagalit lang siya at inatake si Yangtze. Ngunit dahil naman sa atake na ito ay naubusan na siya ng lakas. Bago pa man itanghal ang panalo ay bigla na lang bumangon si Yangtze dahilan para siya ang tanghaling panalo. Sunod niyang hinarap ay si Wen Xiang at kaagad din nilang sinimulan ang kanilang laban. Sa una ay sinubukan muna ni Yangtze na makipaglaban gamit ang kanyang espada ngunit hindi umuobra kay Wen Xiang ang kanyang mga atake. Kaya binitawan niya na lang ang kanyang espada dahilan para akalain ni Wen Xiang na sumusuko na siya. Dito lang nalaman nila Ping na kaya lang pala gumagamit si Yangtze ng espada ay maganda itong tingnan pero mas malakas pala talaga siya sa melee combat. Ginamit niya ang 18 chain kicks at walang tigil na inatake si Wen Xiang. Ngunit ilang sandali lang ay nagawa siyang mahawakan ni Wen Xiang at dito na napigilan ang kanyang atake. Gagantihan na sana siya nito pero buti na lang ay mabilis na kumilos si Ping para sanggain ang atake nito. Ipinalam ni Ping ang pagsuko ni Yangtze kaya silang dalawa na ang maglalaban ni Wen Xiang. Pero walang balak si Ping na patagalin pa ang kanilang laban ni Wen Xiang dahil ang hinihintay niya talaga na makalaban ay si Hanshu. Mabilis lang niyang tinalo si Wen Xiang kaya inumpisahan din kaagad nila ni Hanshu ang kanilang laban. Sa sobrang bibilis ng kanilang mga atake ay hindi sila halos nasasabayan ng mga manunood. Gumamit si Ping ng 70 cards para sa kanyang atake pero tinapatan din ito ni Hanshu. Naniniwala si Ping na hindi invincible si Hanshu at hindi din niya hahayaan na matalo ang Mowo sa sariling home court. Nagpatuloy lang siya sa pag-atake pero dahil naman sa taglay na bilis ni Hanshu ay naisahan siya nito. Pero bumangon lang siya muli at lumunok ng pil kaya dito na din nagsimulang magseryoso si Hanshu. Ipinagpatuloy nila ang pagpapalitan nila ng atake hanggang sa gumamit na si Hanshu ng isa sa matindi niyang teknik. Sinubukan pa itong sanggain ni Ping ngunit hindi niya kinaya ang sobrang lakas nito. Habang nakahiga siya ay paulit-ulit niyang inisip kung paano tatalunin si Hanshu. Muli niyang naalala ang turo sa kanya ni Instructor Fengro kaya dito na siya muling nagkaroon ng panibagong lakas para lumaban. Napansin ni Hanshu na hindi lang basta recovery ang ginawa ni Ping dahil parang katulad ito kay President Hansong. Umatake muli si Ping at kahit sinasabihan siya ni Hanshu na wala pa din siyang pag-asa na manalo ay hindi niya lang ito pinapansin. Ilang sandali lang ay nagulat ang mga manunood nang ginamit niya ang mga matitinding atake ng mga martial artists mula sa ibang unibersidad. Matapos masangga ni Hanshu ang mga ito ay umatake lang ulit si Ping at sa pagkakataon na ito ay nasira niya ang espada ni Hanshu. Kaya dali-dali niya itong sinuntok sa ulo dahilan para mawalan ito ng malay. Dahil dito ay itinanghal na kampiyon ng Mowo sa kauna-unahang National Freshman Exchange Competition. Kahit katatapos pa lang ng kompetisyon ay naging abala kaagad si Ping sa pagsasanay. Nakita niya sa kompetisyon kung gaano kalalakas ang ibang freshmen na kagaya niya lalong-lalo na si Hanshu. Alam niya na kung hindi dahil sa system ay siguradong hindi siya mananalo kay Hanshu. Dahil papalapit na ang bagong taon ay isa-isa na ding nagsiuwian ng mga estudyante sa kani-kanilang mga bahay. Habang nasa biyahe sila Ping ay nakita nila sa dyaryo ang ranking ng mga martial artist na naging parte ng National Freshman Exchange Competition. Akala nila Yuan ay si Ping ang number 1 ngunit nasa number 6 lang pala siya kahit siya ang nanalo. Gayunpaman ay walang pakialam si Ping sa ranking na ito dahil katapos pala ng kompetisyon ay naabot niya na ang pagiging second grade warrior. Naisip ni Jihao na baka maabutan niya na si Jinyang pero alam niya na hindi ito mangyayari dahil maliban sa nasa peak ng third grade na ito ay posibleng maabot na din ito ang fourth grade katapos ng 2 araw. Pagkadating nila ng Yancheng ay naabutan pa nila ang iba na naghahanda na para salubungin ang bagong taon. Ilang sandali lang ay may mga lumapit na kay Ping na mga high school student para magpa-autograph dahil pangarap din umano ng mga ito na maging kagaya kay Ping. Pagkadating nila sa kanilang bahay ay sinalubong sila dito ng kanilang mga magulang. Kinabukasan ng umaga pagkalabas si Ping ng kanilang bahay ay may isang lalaki ang umausap sa kanya. Naalala niya din kagad na ito ang lalaki na nagdala kay Huang Bin.
Nung nadakip umano nila si Huang Bin ay malaki na ang naitulong niya sa mga ito at sa kanyang pagkapanalo sa kompetisyon ay mas nadagdagan pa ang kanyang naiambag para sa Yancheng. Nung unang taon ay si Jin Yang at ngayong taon ay siya naman ang nagdala sa Yancheng City kaya maraming investors at developers na ang nagkaka-enter sa kanilang syudad. Dahil dito ay napagpasyahan ng pamunuan ng syudad na bigyan ng kanyang pamilya ng bahay na siyang ikinagulat niya. Ang mas ikinagulat pa niya ay nasa Guanuyuan ng bahay na isang high-end community. Nalaman din niya na si Jin Yang pala ang nagmungkahi sa syudad tungkol dito. Kagad silang lumipat kaya dito na nila sinalubong ang bagong taon. Pagkabalik nila Ping sa eskwelahan ay nagulat din sila Zhao Lei na nasa peak na siya kagad ng second grade. Bagamat nabot na din nila Zhao Lei ang second grade ay nasa first level pa lang sila kaya matatagalan na naman bago nila maabutan si Ping. Biglang may tumawag kay Ping at ito pala ay si Ji Hao. Inimbitahan siya nito na bumisita bukas sa Nanjianwu at pwede niya umanong isama sila Changding. Dahil gusto din ng iba na makita si Jin Yang ay napagpasyahan nila na sumama. Walang kaalam-alam sila Ping na si Jin Yang pala mismo ang nagutos kay Ji Hao na tawagan si Ping. Kinabukasan pagkadating nila sa Nanjianwu ay sinalubong sila ni Ji Hao at ilang sandali lang ay dumating din si Jin Yang. Kaya nagtaka si Ping kung bakit nalaman kaagad ni Jin Yang na bibisita sila. Dito lang din nalaman nila Ping na may plano pala si Jin Yang na hamunan sila sa isang laban. Dahil wala naman itong problema sa iba ay pumayag sila at isa pa ay pagkakataon na din nila ito para magpalakas pa. Matapos makita ni Ping kay Jin Yang ang pagkaseryoso sa mukha nito ay pumayag na lang din siya. Kagad na inayos ng Nanjianwu ang entablado na paggaganapan ng labanan at napilitan naman sila Ping na tawagan ng kanilang mga instructor para humingi ng mga pil na kakailanganin nila. Makalipas ang ilang oras at habang pinag-uusapan na nila Ping kung sino ang lalaban sa kanila ay dumating si Instructor Rooxi para ibigay ang mga pil. Maliban dito ay ipinadala din umano ang kanilang mga sandata at paparating na din si Instructor Huang Jing. Bago magsimula ang laban ay may ibang mga estudyante ng Nanjianwu ang nag-iisip na mabubuli lang ng mga seniors ng Nanjianwu ang mga freshmen ng MOO. Kaya nasermonan tuloy sila ni Jin Yang at sinabihan sila na wala silang karapatan na maliit kung mahihina naman sila kumpara kina Ping. May plano pala si Jin Yang na ayusin ang martial arts club ng Nanjianwu at gusto niya na tanggalin na ang mga hindi karapat-dapat sa club. Biglang dumating ang mga instructor ng Nanjianwu kasama si Instructor Huang Jing. Pinabura ng mga ito ang mga sinabi ni Jin Yang kaya iminungkahi ni Jin Yang sa kanilang principal na kung matalo ang Nanjianwu ay kailangan tanggalan ng 70% ng resources sa mga estudyante at ilaan ang mga ito sa mga tunay na may kakayahan na makipaglaban. Sinangayunan naman ito ng kanilang principal kaya nagulat sila Ping na ganito pala kalakas si Jin Yang sa Nanjianwu. Para sa unang laban ay naunang sumabak mula sa Nanjianwu ang senior student ng Nanwu Weapon College na si Pang Fei. Matapos ding magpakilala ni Zhao Lei ay kaagad nilang inumpisahan ang kanilang laban. Sinubukan ni Pang Fei na umatake ng ilang beses ngunit hindi siya makatama kay Zhao Lei. Kaya ginamit niya kaagad ang espesyal na teknik ng kanyang sibat para gapusan si Zhao Lei. Pero hindi pa din ito sapat para mapigilan si Zhao Lei dahilan para dito na din magkaroon ng pagkakataon si Zhao Lei na makaatake. Sa unang atake niya ay hindi ito naging sapat para pabagsakin si Pang Fei kaya sinundan niya kaagad ito ng isa pang atake at dito niya na natalo si Pang Fei. Dahil sa sobrang dami ng blood at chi ang nagamit niya ay napagpasyahan niya na hindi na magpatuloy sa susunod na round. Dahil dito ay si Ping na ang pinasabak ni Jin Yang at dahil naging kilala siya matapos ang exchange competition ay dito na din mas lalong nasabik ang mga manunood. Pagkaakyat ng makakalaban niya ay natawa siya dahil sa pangalan nito. Kaya nainsulto ito at kagad na umatake na madali lang din niyang naiwasan. Muli itong umatake ng paulit-ulit kaya mas lalo lang niya itong inasar. Alam niyang malayong-malayo ang kakayahan niya kumpara dito kaya minabuti niya na tapusin kagad ang kanilang laban. Kagad na umakyat ang susunod niyang kalaban at dahil alam niyang mas mahina din ito sa kanya ay hindi niya na ito hinayaan na magpakilala pa. Kaya mas marami patuloy na mga estudyante ang nainis sa kanya. Para maipakita sa mga ito na hindi siya nagyayabang lang ay tinapos niya kagad ang kanilang laban ng isang atake lang niya. Pagkaakyat ng susunod niyang kalaban na si Gokshong ay naramdaman niya kagad na hindi ito mahina katulad ng mga nauna niyang nilabanan. Napagpasyahan niya na itabi ang kanyang sandata para ipakita sa mga estudyante ng Nanjianwu na kaya niya pa ding manalo kahit wala siyang gamit na sandata. Pagkasimula ng kanilang laban ay kagad silang nagpakawala ng mabibilis at malalakas na mga suntok. Dahil dito ay natikman ni Ping kung gaano kalakas ang mga suntok ni Gokshong. Nagpatuloy lang siya sa pag-atake at dahil tanging pagsanggalang ang ginagawa ng kanyang kalaban ay mas maliit ang nagagamit nitong blood at chi. Ang problema pa ay nang matapos siyang gumamit ng matitinding atake ay nagsimula namang umatake si Gokshong nang walang tigil. Kaya nahirapan tuloy siya sa pag-recover ng kanyang blood at chi. Ilang sandali lang ay gumamit na ng isa sa pinakamatinding teknik si Gokshong at kahit sinusubukan ni Ping na sanggain ito ay hindi niya ito kinaya.
Pero muli lang siyang bumangon at ipinagpatuloy nila ang kanilang laban. Nagpalitan sila ng mga suntok kaya nagulat sila Chanding dahil ngayon lang nila nakita si Ping na ganito makipaglaban. Ilang sandali lang ay nagpakawala na sila ng pinakamalakas nilang suntok at boses sa nakikita ni Instructor Huang Jing ay posibleng mauwi sa tabla ang laban. Ngunit katapos ang ginawa nilang atake ay biglang inuntog ni Ping ang kanyang ulo kay Gokshong. Dahil dito ay nahilo ng sobra si Gokshong kaya dito na nagkaroon ng pagkakataon si Ping na masipa ito palabas ng entablado. Hindi na nakabangon pa si Gokshong at dahil sa kanyang pagkatalo ay wala nang naglakas pa ng loob na labanan si Ping. Sa pagkatalo ng Nanjianwo ay naipakita ni Jinyang kung gaano kahina ang mga estudyante ng Nanjianwo at ipinaalala niya sa mga ito na kung ayaw nilang maging kahihiyan ay kailangan nilang magpalakas pa hanggang sa matalo nila si Ping. Katapos nila dito ay kinausap si Ping ni Governor Zhang dahil may gusto itong ibigay sa kanya. Maliban dito ay ginawa din siyang Deputy Admiral ng Yancheng at dito niya lang din nalaman na si Jinyang pala ang Honorary Admiral ng Yancheng. Makalipas ang ilang araw ay ipinatawag si Ping ni Instructor Fengro para sa espesyal na pagsasanay. Pinapasok siya sa isang silid kung saan dito niya isasagawa ang pagsasanay. Makalipas lang ang ilang minuto na concentration ay nagulat si Instructor Fengro sa kanyang nakita. Dahil dito ay naalala niya si Grandmaster Sidling at ilang sandali lang ay matagumpay nang naabot ni Ping ang 3rd grade. Hindi makapaniwala si Ping na mas madali pala ito kumpara sa kanyang inaasahan. Nababahala naman na ang principal na hindi pa din nakakabalik sila Instructor Rooxi mula sa kanilang misyon sa kuweba kaya naiisip na din nila ni Instructor Huang Jing na ipadala ang kanilang mga estudyante. Sa patuloy na paglakas ng pressure sa kuweba ay alam nilang darating ang araw na hindi na din nila ito maitatago pa sa publiko. Kaya habang maaga pa ay kailangan nilang gumawa ng paraan para mapigilan ang mga kalaban na makapasok sa kanilang mundo. Inatasan ng principal si Instructor Huang Jing na ihanda ang mga kakailanganin para sa susunod na ekspedisyon. Habang pauwi na si Ping ay nakasalubong niya si Yangtze na hinahanap si Instructor Rooxi. Sakto namang narinig nila mula sa ibang estudyante na dumating na ang grupo kung saan kasama si Instructor Rooxi kaya nagtungo din sila sa South Gate. Sa kasamaang palad ay may mga nasawi sa kanilang grupo. Pagkababa ni Instructor Rooxi ay natuwa si Yangtze ngunit napalitan nito kagad ng pagkagulat nang makita niya ang braso nito. Kahit si Ping ay nagulat din at kagad namang nilapitan ni Yangtze si Instructor Rooxi. Dumating dito ang ibang instructor at sa kabila ng tinamong pinsala ni Instructor Rooxi ay ikinatuwa pa din ng principal na nakabalik siya ng buhay. Pero dahil sa tinamo niyang pinsala ay nakiusap na lang muna siya kay Instructor Fengro na gabayan muna si Yangtze sa pagsasanay nito. Makalipas ang ilang araw ay isinailalim na sila Ping sa klase kung saan ipinaliwanag sa kanila ang tungkol sa kasaysayan ng kuweba. 700 taon na ang nakakaraan nung unang madiskubre ang first gate ng kuweba at ang nakakabahala dito ay may mga nilalang na nakatira sa kuwebang ito na may kapangyarihan na katumbas ng 9th grade. Kaya kung dumating ang araw na makapasok ang mga ito sa kanilang mundo ay siguradong malalagay sa panganib ang buhay ng sangkatauhan. Base pa sa mga entrance na nadiskubre ay masasabi nilang sobrang lawak ng kuweba na ito na parang wala itong limitasyon at posibleng maraming beses pa itong mas malawak kaysa sa kanilang mundo. Dito din nila nakukuha ang mga resources na ginagamit nila sa pagpapalakas dahil marami ito dito. Kaya malaki ang posibilidad na maraming malalakas na nilalang ang nandito. Sa ngayon ay papayagan na makapasok sila Ping sa loob ng kuweba pero dahil unang beses pa lang silang papasok dito ay hindi muna sila papadiretsohin sa mapanganib na parte ng kuweba. Misyon nila dito ay mag-obserba lang muna at sanayin ang kanilang sarili dito bilang paghahanda sa hinaharap. Katapos nila dito ay si Instructor Rooxi na din mismo ang naghatid kay Yangtze papunta kay Instructor Fengro. Nakiusap naman si Ping kay Instructor Fengro kung pwede siyang makahingi muli ng mga resources para sa kanyang susunod na cultivation. Pumayag naman si Instructor Fengro na pagbigyan siya sa kanyang hinihingi pero may kapalit. Ito ay ihatid ang sulat sa isang tao at katapos ay may ililigpit din umano siyang tao balang araw. Kung makita niya na ang taong paghahatiran niya ng sulat ay sabihin niya na namimiss na ito ng kanyang anak. Dahil dito ay naisip ni Ping na ama siguro ni Instructor Fengro ang taong pinapapuntahan sa kanya. Pagsapit ng nakatakdang oras para ihatid ang sulat ay isinama niya sila Chanding at Zhao Lei dahil hindi siya kampante na makaharap ang ama ni Instructor Fengro. Nakiusap siya kay Chanding na ito na lang ang magbigay ng sulat at sabihin na din dito na namimiss na ito ng kanyang anak. Ilang sandali lang ay lumabas na ang kanilang pakay dito at nagulat si Ping dahil parang bata pa ang hitsura nito. Kagad itong nilapitan ni Chanding para ibigay ang sulat pero nagulat ito na namimiss siya ni Instructor Fengro. Kaya lumapit na din sila Ping para sabihin ang eksaktong sinabi ni Instructor Fengro. Matapos masabi ni Ping ang pinapasabi ni Instructor Fengro ay kaagad siyang sinipa ng lalaki dahil nalaman kaagad nito na estudyante siya ni Instructor Fengro. Katapos ay mabilis din itong umalis at nalaman na lang nila Ping na vice principal pala ito ng MOA na si Quishon.
Kabilang siya sa Grandmaster list rank number 47 na may palayaw na Snake King. Maliban dito ay nalaman din nila na mag-asawa pala dati sila Instructor Fengro at Quishon. May isang anak silang dalawa pero dahil sa pagkakampante ni Quishon ay isinama niya sa misyon ng kanilang anak. Sa kasamaang palad ay nasawi dito ang kanilang anak matapos silang may makaengkwentrong malalakas na kalaban. Katapos ng pangyayaring ito ay kaagad na nakipaghiwalay si Instructor Fengro kay Quishon. Makalipas ang ilang araw at habang sumasailalim muli si Ping sa espesyal na pagsasanay ay dumating si Instructor Huang Jing kasama si Quishon. Gusto umanong makita ni Quishon ang bagong estudyante ni Instructor Fengro. Dahil dito ay nasaksihan nila kung paano maabot ni Ping ang 3rd grade high level. Katapos nila dito ay sumailalim na din si Ping sa pagsasanay gamit naman ang kanyang sandata. Kaya makalipas ang ilang araw ng pagsasanay ay napagpasyahan niya na ipaayos na din ang kanyang sandata. Pagsapit ng araw ng kanilang pagpasok sa kuweba ay personal pa silang inihatid sa gate ng principal kasama ang ibang instructor. Si Instructor Tang Feng naman ang naatasan na gagabay sa kanila para masigurado ang kanilang kaligtasan. Pagkadating nila sa kinaroroonan ng entrance ay naramdaman din nila ang matitinding aura ng mga nagbabantay dito. Hindi lang pala ang kanilang eskwelahan ang nagsasagawa ng mga misyon sa kuweba dahil may mga warrior din mula sa iba't ibang rehiyon ang pumapasok dito. Pagkadating nila sa last line defense ng kuweba ay nakita nila kung gaano katibay ang istruktura na ito para masigurado na hindi makakatawid basta-basta ang mga kalaban mula sa loob ng kuweba. Sa loob nito nakalagay ang mismong portal na magdadala sa kanila sa loob ng kuweba. Pagkapasok nila dito ay sinalubong sila ni General Shu na siyang namumuno sa Mowo Cave Defense Force. Unang syudad na nadaanan nila ay ang Hope City na siyang prinoprotektahan nila General Shu. 80 kilometro mula dito ay mararating naman nila ang Tianmen City na siyang taon-taong naglulunsad ng pag-atake sa Hope City. Ang problema pa ay hindi lang isang beses nagsasagawa ng pag-atake ang mga ito bawat taon at tuwing nagkakaroon ng labanan ay palaging dumadanak ng dugo. 10 kilometro mula sa Hope City ay may makakaengkwentro na silang mga kalaban kaya normal na sa loob ng kuweba ang halos araw-araw na labanan. Sa ngayon ay tanging gagawin lang muna nila Ping ay kabisaduhin ang lugar at ang kapaligiran. Bago sila mag-umpisa ay ipinakilala muna ni Instructor Tang Feng sa kanila si Teacher Longjiang na siyang makakatulong nito sa paggabay sa kanila. Habang naglalakad-lakad na sila ay napansin nila ang maraming tambak na lupa na ayon kay Teacher Longjiang ay dito umano inilibing ang mga warrior na nasasawi dahil sa labanan. Kung dumating ang araw na manalo sila ay doon na lang nila kukunin ang mga buto ng mga ito para mabigyan sila ng maayos na libing. Bago pa man sila makalayo ay ipinaalam sa kanila ni Instructor Tang Feng ang plano nito na isama ang mga 3rd grade warriors sa 30-kilometer limit para ipakita ang minced meat farm kung saan naglalaban-laban ng mga tao at mga caveman. Si Teacher Longjiang naman ang sasama sa mga 2nd grade para isagawa ang orihinal na plano. Habang si Ping naman ay pwedeng gawin ang anumang gusto niya dahil sa taglay niyang lakas ay pwede na siyang magtungo sa layong 50 kilometro mula sa Hope City para makipaglaban sa mga kalaban. Nagkaroon ng pagkabahala si Ping dahil unang beses pa lang niya sa kuweba kaya nabanggit ni Instructor Tang Feng na halimbawa si Jinyang na kahit nung 3rd grade first stage pa lang ito ay marami na umano itong nailigpit na mga kalaban dito sa kuweba. Bagamat hindi pinipilit si Ping ni Instructor Tang Feng ay alam ni Ping na madidismaya sa kanya si Instructor Tang Feng kung wala siyang mapapatunayan ngayong araw. Nang magpatuloy na sila sa paglalakad ay nahati na sila sa dalawang grupo habang si Ping naman ay sumama muna kina Teacher Longjiang. Ngunit ilang sandali lang ay napansin nila Yangtze na hindi na pala nila kasama si Ping. Kahit si Ping ay hindi din namalayan na nahiwalay na pala siya kina Yangtze. Ilang sandali lang ay bigla na lang may umatake sa kanya at ito pala ay isang caveman. Naglaban silang dalawa at dahil hindi ito makatama sa kanya ay minabuti nito na magtago muna. Gamit ang kanyang pandama ay madali lang niya itong natunton. Hindi na nito nagawa pang makailag dahilan ng agaran nitong pagkasawi. Nilapitan niya ito at dahil naturuan sila paano malalaman ng skill at level ng kalaban base sa suot nitong medal ay nalaman niya na isa itong swordsman na nasa first stage ng 3rd grade. Nalaman din niya na isa din itong warrior ng Tianmen City. Nang makuha niya ang dala nitong energy stone ay naramdaman niya na may paparating kaya dali-dali siyang nagtago. Ang problema ay naramdaman din siya kagad ng mga ito kaya bigla niyang inatake ang mga ito sabay takbo. Nang makarating sila sa kagubatan ay sinubukan niyang makipaglaban sa mga ito. Kasalukuyan naman ang nasa pananggalingan ni Ping sila Instructor Tang Feng at bose sa hitsura ng caveman na napatay ni Ping ay sigurado sila na galing na dito si Ping. Dumating din dito si Instructor Huang Jing at alam nila na malalagay sa panganib ang buhay ni Ping kung lumayo pa ito. Nagawa ni Ping na mailigaw ang mga kalaban ngunit nasa teritoryo na pala siya ng Cunning King. Base sa hitsura ng halimaw ay napagtanto niya kagad na nasa forbidden area siya ng kuweba. Biglang dumating ang mga kalaban ngunit nang makita ng mga ito ang halimaw ay dali-dali silang umatras. Pero kagad ding nakakilos ang halimaw para hulihin silang lahat.
Hinigop ng halimaw ang life force sa mga ito dahilan para makaramdam ng takot si Ping. Para matakasan ito ay ibinigay niya dito ang energy stone na nakuha niya kanina. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo ay napigilan siya kagad ng halimaw. Hinigop nito ang kanyang martial arts sa parang ito ang nagmimistulang pagkain nito. Ilang sandali lang ay nabusog ito kaya napagpasyahan nito na matulog muna. Para hayaan siya na makaalis ay sinabi niya na maghahanap lang siya ng mga malalakas na caveman para dalhin dito. Dali-dali siyang umalis ngunit nang makalabas siya ng Conning King Forest ay nakita naman siya ng mga kalaban. Kaya nagpahabol na lang siya sa mga ito papunta sa teritoryo ng Conning King. Muli siyang nagkaroon ng pagkakataon na makaalis pero nang makalabas siya ng kagubatan ay nakita niya ang hukbo ng Dongui City na nagmamarcha patungo sa Tianmen City. Kaya muli siyang bumalik sa teritoryo ng Conning King at napilitan na lang na magpahigop dito. Pero nang hinawakan niya ang gloves ng mga caveman ay bigla na lang tumaas ang kanyang martial arts value. Dito niya na nalaman na may pakinabang pala sa kanyang martial arts ang mga gamit ng mga caveman. Dahil dito ay naghanap pa siya ng maraming caveman para dalhin sa Conning King at kunin ang mga gamit ng mga ito. Sa pamamagitan nito ay mas lalo lang tumaas ang kanyang martial arts value pati ang iba niyang stats ay may nabago din. Para makaalis dito ay nagpaalam siya sa Conning King na itatapon lang ang mga nakuha niyang gamit mula sa mga caveman. Nagulat naman si Instructor Fengro matapos niyang malaman na nawawala si Ping. Hindi niya na alam kung ano pa ang kanyang iisipin dahil maliban sa nasawi dito ang kanyang anak ay marami na din siyang estudyante ang nasawi dito. Ilang sandali lang ay bigla na lang nilang narinig ang boses ni Ping at nakita nila ito na hinahabol ng mga kalaban. Dahil dito ay kagad na umaksyon si Instructor Tan Feng para iligtas ito. Nilabanan niyang mag-isa ang mga kalaban na hindi nakapalag sa taglay niyang lakas. Matapos niyang mabigyan ng pinsala ang leader ay hinayaan niya na lang ito na makatakas dahil wala din naman na itong magagawa pa. Ipinakita ni Ping ang mga medal bilang patunay na marami siyang nailigpit na mga kalaban. Dahil dito ay binati siya ng mga miyembro ng Defense Force. Matapos siyang magamot ay dito na siya sinermonan ni Instructor Fengro na humiwalay siya sa iba. Katwiran niya ay gusto din talaga niya na patunayan na kaya niyang gawin ang inaasahan sa kanya ni Instructor Tan Feng. Ipinalam niya din kagad sa mga instructor ang tungkol sa hukbo ng Dongui City na nasa Tianmen City na. Dahil dito ay kagad na naghanda sila General Shu para harapin ang papalapit na hukbo ng mga kalaban. Nang mapagtanto ng iba na magkakaroon na nga ng labanan ay dito na sila nabahala. Para hindi sila masyadong kabahan ay sinabi ni Changding na magandang pagkakataon nito para mapalakas pa nila ang kanilang sarili. Napagdesisyon na naman Instructor Fengro na hindi pa salihin si Ping sa labanan dahil hindi pa gumagaling ang kanyang mga natamong pinsala. Pero hindi pumayag si Ping sa desisyon na ito ni Instructor Fengro dahil sakali mang may masamang mangyari sa kanilang lahat ay sisisihin lang niya ang kanyang sarili habang buhay. Humingi siya ng 2 pil kay Yangtze para makarecover siya kagad ngunit ang isa pa pala niyang problema ay ang kanyang sandata. Biglang dumating dito si Instructor Huang Jing na may daladalang sandata para ipahiram kay Ping. Ang ikinaganda pa sa sandata na ito ay mas matibay ito kumpara sa sandata ni Ping. Ilang sandali lang ay dumating na din ang ibang instructor para tumulong at kasama nila ang mga seniors na may kakayahan na makipaglaban. Hindi na din nagsayang pa ng oras si Ping at kaagad niyang kinondisyon ang kanyang katawan. Nang kumpleto na sila ay nagsagawa muna sila ng pagpupulong para sa magiging positioning nila sa labanan. Haharapin ng mga instructor ang mga air units ng mga kalaban o ang mga nasa level 57th grade cave generals. Ang mga seniors naman ang siyang paposisyon sa harap ng wall para masigurado na walang makakalusot dito. Habang sila Ping naman ang tutulong sa defense force at magproprotekta sa mga crossbow at energy cannon. Para masigurado na buong buo ang kanilang combat power ay binigyan silang lahat ng energy stone. Ilang sandali lang ay narinig na nila ang alarm senyales na dumating na ang mga kalaban. Napansin ni General Shu na mga 7th grade generals lang ang ipinadala ng Dongui City sa Tianmen City. Kahit ang Lord ng Tianmen City ay wala din at 3 8th rank commanders lang ang kanilang ipinadala. Pagkabigay ng hudyat ni General Shu ay dito na nila ginamit ang mga energy stone. Inumpisahan ni Quisha ng pagsugod kaya dito na din sumugod ang mga kalaban. Dahil sa dami ng mga kalaban ay hindi lang isa ang kailangang asikasuhin ng mga instructor. Sinusubukan naman ng mga kalaban na akyatin ang pader pero hindi naman pumayag basta-basta ang mga seniors na hayaan lang ang mga ito. Bagamat may iba na nakakalampas sa kanila ay andito naman ang grupo nila Ping para pigilan ang mga ito. Pinagtulong-tulungan nila ang mga nakakaakyat sa pader at dahil marami-rami na ang mga ito ay tinulungan na din sila ni Feng Qing. Dahil mas mahina sa kanya ang kanyang kalaban ay nagpakitang gilas din siya. Dito na din inumpisahan ng defense force na gamitin ng mga crossbow para atakihin ang mga inihanda ding sandata ng mga kalaban. Nagawang matalo ni Quisha ng isang commander ng Tianmen City at pinagtulungan naman nila Instructor Huang Jing at General Shu ang isa ding commander.
Dahil dito ay kumilos na ang natitirang commander at mga generals ng Dongkoy City. Kaya hindi na naging madali ang pakikipaglaban nila Quishan at ng ibang instructor. Hindi naman nila pwedeng gamitin kagad ang energy cannon maliban na lang kung wala na talagang ibang paraan. Di nagtagal ay isa-isa nang nabigyan ng pinsala ang ibang instructor. Kahit gusto ni Ping na tumulong ay hindi siya hinayaan ni Feng Qing dahil siguradong masasawi lang umano siya dito. Pagka-atake ng isang general kay Instructor Fengro ay bigla na lang may umatake dito at ito pala ay kagagawa ng kanilang principal. Pero hindi lang ang mga principal ang naririto dahil andito din pala sila Hanshu. Nilabanan ni Principal Yo ang natitirang commander ng Tianmen City habang ang ibang principal naman ang nag-asikaso sa mga generals. Hindi naman nagpahuli ang mga freshman at ginamit nila ang mga combination technique nila. Dahil nakikita ng Defense Force na nakakalamang na sila ay nagkaroon din sila ng panibagong lakas ng loob para ipagpatuloy ang laban. Ilang sandali lang ay nagawa ni Principal Yu na maputol ang isang kamay ng kanyang kalaban. Ngunit nagulat siya nang mag-regenerate lang ito at kaagad na gumanti. Katapos ay pinunterian nito ang mga nagbabakbakan sa baba kaya kaagad na kumilos si Principal Yu para subukan na pigilan ito dahil siguradong maraming masasawi sa kanilang panig kung magpapatuloy ito. Ayaw niya na masawi dito ang kanyang mga estudyante na siyang magiging pag-asa nila sa hinaharap. Para masigurado na matatalo niya ang kanyang kalaban ay gumamit siya ng napakalakas na teknik ngunit kapalit naman ito ang kanyang buhay. Sa sobrang dami ng kalaban ng nadamay ay napilitan sila na umatras na lang. Naintindihan ng ibang principal ang ginawang sakripisyo ni Principal Yu pero hindi naman makapaniwala dito sila Ping.